Sa baybayin ng Palimbang, Sultan Kudarat, isang lugar na minsang tahimik at payapa. May mga kwentong hindi kayang burahin ng panahon. Mga kwentong nagmumula sa luha, takot at pagkawala. Ito ang kwento ng Palimbang Massacre noong 1974. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos at ng ipinatupad na batas militar. Noong dekada 1970, idineklara ang martial law sa buong bansa. Layunin nitong kontrolin ang kaguluhan, ngunit sa maraming lugar, lalo na sa Mindanao, nagdulot ito ng matinding pangamba sa mga sibilyan. Sa Palimbang, karamihan sa mga naninirahan ay mga Moro, mga simpleng mamamayan na ang kabuhayan ay nakasalalay sa pangingisda at pagsasaka. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng pamahalaan at mga armadong grupo, maraming komunidad ang napagbintangan. Ang mga sibilyan ay madalas na nadadamay kahit wala silang kinalaman sa labanan. Pagsapit ng Setyembre 1974, pinalibutan ng puwersa ng militar ang ilang barangay sa Palimbang. Ipinatupad ang mahigpit na operasyon. Pinaghiwalay ang mga lalaki sa kanilang mga pamilya habang ang mga kababaihan at bata ay tinipon sa ibang lugar. Ang takot ay mabilis na kumalat. Walang katiyakan kung ano ang mangyayari. Maraming kalalakihan ang dinala sa loob ng isang moske, isang lugar na itinuturing na sagrado at ligtas. Sa labas, ang kanilang mga pamilya ay naghihintay, nagdarasal, at umaasang muli silang magkikita. Ngunit sa loob ng moske, naganap ang trahedya. Maraming inosenteng buhay ang nawala. Ang mga pamilya ay iniwang wasak, mga asawang nawala ng katuwang, mga batang nawala ng ama. Sa ibang bahagi ng komunidad, ang mga kababaihan at bata ay nakaranas ng matinding takot at paghihirap. Ang pangyayaring ito ay naging simbolo ng malubhang paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng martial law, isang sugat na hindi madaling maghilom. Sa paglipas ng panahon, ang Palimbang Massacre ay patuloy na inaalala bilang paalala ng kahalagahan ng kapayapaan at hustisya. Kinilala ang mga biktima at ang kanilang mga kwento ay naipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang trahedyang ito ay naging bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng pakikibaka ng mga Moro para sa karapatan, pagkilala at sariling pagpapasya, na kalaunan ay nag-ambag sa mga hakbang tungo sa kapayapaan sa rehiyon, kabilang ang pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM. Ang Palimbang ay hindi lamang simbolo ng sakit, kundi ng katatagan ng mga taong patuloy na bumabangon. Sa bawat pag-alala, binibigyan natin ng boses ang mga nawala at pinapaalalahanan ang sarili na ang kasaysayan, gaano man kasakit, ay dapat alalahanin upang hindi na ito maulit kailanman.